Sa mga minamahal naman po naming teacher dyan, una na kaming babati ng Happy Teachers Month po sa inyong lahat. At balita ko, paring Rafi, isang guro ang talagang good job dahil nagtuturo na siya ng Filipino subject dyan sa Harvard University lang Tama ka naman. dyan. At eto nga, nakakwentuhan ko kaninang umaga lang ang kauna-unahang teacher na magtuturo ng Filipino sa prestigyosong universidad, si Teacher Lady Eileen Orsal. Eto at panoorin natin. Kumusta ang pakiramdam na isang nagtuturo sa isang prestigyosong school tulad ng Harvard? Okay naman po, Sir Rafi. Medyo busy po talaga bilang panimula, pero bukod sa kinakabahan, mas nananaig po sa akin yung pagiging mapagpasalamat. Siyempre po sa Lord, sa mga estudyante na nagpetisyon para sa klase, at siyempre po sa universidad na sa unang pagkakataon ay ituturo ang Filipino. Ikaw ba pinangarap mo na pumasok sa Harvard o kaya maging professor mismo dyan sa Harvard? So, pangarap ko pong mag-aral ng anthropology sa Harvard, pero parang wishful thinking lang po yun kasi lumaki po ako sa simpleng buhay, simpleng probinsya, kaya medyo overwhelming po na ito po yung naging landas ko ngayon. Pero sabi ko nga po, para po itong pangarap na hindi mo man lang naatim na pangarapin kasi parang sobrang layo po dun sa sitwasyon ko o dun sa aking mga, kumbaga, kakayanan. Pero salamat po at nabigyan ng pagkakataon. Unang-una na, paano ka ba pumasok sa Harvard? Ano yun, may nakita ka lang na ad na naghahanap sila ng teacher? Paano ba? Pakikwento mo nga sa akin, sa amin, very briefly. Opo, so hindi naman po lingid sa kaalaman nating lahat na sila po ay nagpalabas ng job posting, mga press release, napanood ko po sa balita, at sinend din po sa akin, may mga kaibigan po ako at dating katrabaho na nagtag, may iba po mga dating estudyante. So sabi ko, sige, susubukan ko, pero alam ko naman po na parang malabo, pero gusto ko pa rin subukan. Opo, subukan lang kasi para po walang pagsisihan, at tunay naman po na naging makabuluhan yung pagsubok. Meron ka bang mga layers, kumbaga, na pinagdaanan? At meron ka bang mga kakilala na nag-apply din? Masasabi ko po na siguro po nagsimula yung lahat sa pagmamahal ko dun sa Araling Filipino. So simula po nung syempre po tayo ay nasa linya ng pagtuturo ng mass communication at journalism. Gusto ko po yung kwento ng mga tao. Kaya nung nakita ko po yung programa sa De La Salle, sabi ko parang ito yung gusto kong gawin. Ito yung masarap sa pusong aralin. At sa palagay ko po doon nagsimula hanggang sa nabigyan po ako ng pagkakataon noong August 2018, na pumunta po dito sa pamamagitan po ng Fulbright program. At doon ko po nakita yung kagandahan at yung kasiyahan sa pagtuturo ng wika at kulturang Pilipino sa Estados Unidos. Kasi yung pong tungkulin po namin bilang foreign language teaching assistant ay mag-assist sa pagtuturo po ng Filipino sa pamantasan. Sa akin po, ako po ay hosted ng Northern Illinois University. At pagkatapos po, meron din po kaming mga gawain para sa pagtuturo ng kultura, halimbawa po sa mga library events. At binibigyan din po kami ng pagkakataon na makapag-aral ng ilang asignatura. At yun po yung bahagi ng Cultural Exchange Program. Kaya nung nagpandemya po, kasi pagbalik ko po, 2019, ilang buwan lang nagkaroon ng pandemya, naisipan ko pong buksan sa pamamagitan ng isang opisina din sa aming pamantasan yung voluntaryong pagtuturo ng online na Filipino sa mga international students namin sa pamantasan. Gabi-gabi for 2 months, nagbukas po ako ng online na Filipino teaching ngayon para matulungan sila. So sa palagay ko po, isa po yun sa mga paghahanda, pero syempre po nung panahon na yun, ginagawa lang po natin yun na masaya na naglilingkod sa kanila. Pero nakatulong po siya sa akin. Gaano nga ba ka-proud si Teacher Lady Eileen Orsal na maging unang Filipino teacher sa Harvard? Yan ang balita ko sa ikalawang bahagi ng aking panayam mamaya. Sige, kwento mo na lang sa akin din mamaya. Oo, tsaka yung sweldo niya. Mga kabalita, narito po ang ikalawang bahagi ng aking panayam kay Teacher Lady Eileen Orsal, ang unang Pinoy teacher na nagtuturo ng Filipino courses sa Harvard University ng Amerika. Gaano ka, kumbaga, ka-proud bilang isang Pinoy na may mga foreigners na gustong matuto ng ating wika? Proud na proud po. Nagbukas din yun sa akin ng ibang pananaw pagdating sa pagtingin sa wika. Kasi lagi po nating gusto, di ba po, na itaas ang antas ng pagtuturo at pag-aaral ng wikang Filipino. At ang sipag po ng mga gurong Pilipino ay talaga naman pong pwede pong pangdaigdigan. Meron bang difference yung pagtuturo mo dyan sa Amerika at dito sa Pilipinas? May Opo. stark difference ba siya?
Opo, Sir Rafi. Kaya napakahalaga po nung talagang pagkakaroon ng partisipasyon, aktibong partisipasyon sa loob ng klase kasi doon nila naririnig po yung wika. Ano mensahe mo sa mga gustong pumasok o siguro hindi pa pinapangarap ang isang bagay na ang hirap pangarapin pero nakakamit katulad nung nangyari sa iyo at ito na ba yung path na nakikita mo for your future? Hindi ko po masasabi kung ano po talaga ang nakatakda sa akin sa hinaharap. Pero po, isang bagay po, Sir Rafi, na nakita ko sa takbo ng aking buhay, napakahalaga po nung malaman mo kung ano yung bagay na gusto mong ginagawa mo. Kaya nung natagpuan ko po yung landas na yun, mas naging masaya akong gawin siya. Kaya kung humihingi po ng payo yung iba sa ating mga kababayan, sa palagay ko po, ito po ay nagsisimula sa pag-alam at pagtuklas sa layunin ng buhay mo talaga. Kasi doon po kapag ginawa niyo po yung landas na yun, masaya po kayo, dumating man yung malaki o malit na oportunidad, ginagawa mo lang lahat ng buong puso. At siguro po yung consistency, gawin lang po natin lagi yung ating makakayanan, buong puso, at naging masaya po tayo na meron tayong naiaambag sa lipunan sa anuman pong area ng buhay natin. So, Ma'am Lady Eileen Orsal, maraming salamat sa iyong Salamat po. oras na ibinahagi sa amin. Napaka-refreshing na makinig sa iyo kapag tuloy-tuloy yung Salamat po. pag-Pilipino mo. At good luck. Good luck dyan sa Harvard. Salamat po.